Gandang gabi, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping best friend mo na inahas ang jowa mo. Ay, lagot. Mukhang may magkakapisikalan. Char. Alam niyo mga yes friend, dati ang akala ko mansanas ang paboritong prutas ng mga ahas. Yun pala rambutan. Rambutan ng jowa ng best friend niya. Grabe no, kung iisipin, ang kate-kate sa anit na ilagay sa kokote natin na yung karibal mo sa puso ng taong mahal mo ay walang iba kundi yung kaibigan mo mismo. Kaya minsan hindi mo maiwasan na magbalik tanaw, mag-reminisce, 'di ba? Na sa buong pagtakbo ng relasyon ninyo ng jowa mo, nandun yung best friend mo eh. Yung best friend mo na akala mo todo suporta sa inyo, yung best friend mo na nasa isang sulok na nung una kinikilig-kilig pa. Pero iba pala yung kinakikiligan ng gaga. Yung jowa mo na pala, diba? Sobrang sakit lang din na nagawa to ng isang tao na inaakala mong magiging tapat sa'yo. Yung tao na inakala mong makakasama mo buong buhay mo. Diba? Yung pala kaya kang ipagpalit ng jowa mo sa kaibigan mo. Tapos iisipin mo, ano bang meron sa kanya? Ano bang meron doon sa tropa ko na yun? Eh nakita ko na lahat doon. Parehas lang naman kami. Diba ano bang nakita ng jowa ko sa taong yun? Ano bang meron siya na wala ka? Yan ba yung napapala mo every time na hinahayaan mo tong kaibigan mo na sumama sa gala nyo ng jowa mo? Uy, nag-overthink. Nag-overthink yung mga magjowang mahilig magsama ng chaperon na best friend. Uy. Kinabahan. Diba? Dun ba nakita nitong taong mahal mo na ay, tuwing magkakasama kaming tatlo, parang mas masaya siyang kabanding. Parang mas masaya palang kasama yung kaibigan niya. Parang mas nakikita ko yung sarili ko na tatanda kasama yung tropa niya. Ay, di doon ka na! Agigil ka, yung pala yung gusto mo, ginawa mo pa akong daanan para maging jowa mo siya. I mean, diba? Paano sila nagsimula knowing na ikaw yun eh, nandyan ka palagi sa gitna eh. When in fact, dapat nga wala ka sa gitna kasi dapat kayong dalawa lang ng jowa mo yung magkasama. Diba? I mean, pero andun nasa pagitan ka ng dalawang tao na akala mo laging nakasuporta sa'yo. Dalawang tao na ikaw yung dahilan kung bakit sila nagkakilala. Dalawang tao na inaakala mo na ang magiging tingin sa jowa mo ay kapatid na rin niya. At ang magiging tingin doon sa kaibigan mo ay kaibigan na rin niya. Pero hindi pala. Silang dalawa pala yung may gusto na sa isa't isa. Well, depende rin kasi ito sa mga nagiging case natin eh, no? It's either yung jowa mo yung una nagkagusto sa kaibigan mo or yung kaibigan mo yung una nagkagusto sa jowa mo. If yung jowa mo yung unang nagbigay ng motibo, well, kung ganon, ikaw kung maayos sa tapat kang kaibigan, tapos ganun yung nalaman mo na may gusto sa'yo yung jowa ng kaibigan mo, matik, in one snap, i-decline mo yun, sasabihin mo, siraulo ka ba? May gusto ka sa akin, jowa mo yung kaibigan ko, tapos sasabihin mo, may gusto ka sa akin, baliw ka ba? Ganun ang initial reaction ng totoong kaibigan. Ito turn down mo yun. In fact, sasabihin mo yun ora-orada sa kaibigan mo na, hoy, ano ba naman yung jowa mo? May gusto sa akin. Tama ba yun? Iwanan mo na yan. Hindi tama yung ganyang behavior. Diba? Ganun ang initial reaction ng isang kaibigan na tapat. Ng isang kaibigan na inaasahan mong magiging loyal din sa'yo. Pero kung hindi ganun, at yung kaibigan mo yung unang nagbigay ng motibo dyan sa jowa mo, well, hindi mo talaga kaibigan yan. Ikaw ba?
Kung talagang matino kang kaibigan, isasang-alang-alang mo ba yung pinagsamahan nyo ng kaibigan mo para sa isang taong sinasabi mong, napamahal na rin ako eh. Hahayaan mo ba na masira yung relasyon ninyong magkaibigan dahil lang sa iyong kalandian? Diba? Isipin mo yun. Kung ganun, dapat wala kang kaibigan. Kasi sarili mo lang yung iniisip mo. Diba? Isasang-alang-alang mo yung friendship na meron ka para lang sa masabi mong meron kang jowa? At magiging proud ka ba dyan kung naging jowa mo man yan? Kapag may ibang tao nagtanong, saan kayo nagkakilala? Sa dati kong kaibigan, jowa niya nga to, ginawa ko lang din eh. Diba? Nakakahiya kung ganun. At buti nga sana, well, hindi rin naman to katanggap-tanggap, no? Pero kung iisipin mo, mas okay na siguro yung naghiwalay muna sila bago naging kayo. Pero hindi pa rin talaga eh. Pangit pa rin talaga eh. Ex na ng kaibigan mo, tas jojowain mo. Pangit talaga eh. Huwag natin sugarcoat. Hindi talaga tama. At lalo na kung sila pa ng kaibigan mo, tapos sumapaw ka. Na ikaw yung naging dahilan ng paghihiwalay nila, mas pangit yun. Nai-imagine mo ba na ikaw na nang agaw, yung taong inagawan mo? Diba? Na magsasama kayo habang buhay knowing na meron kayong nasaktan na taong malapit din sa inyo. Tapos no, iba talaga yung kapal ng mukha mo kapag kinuha mo pang ninang o ninang yung inagawan mo, diba? Kapal talaga ng mukha mo, lalapit ka one day, no, sabi mo, sana nagkapatawaran na tayo, sana okay ka na, sana napatawad mo na kami. O ito, invitation, binyag ng inaanak mo. Itampal ko talaga sa iyong invitation. Diba? Grabe garapalan kung ganun, no? Yung in-invite ka pa sa binyag ng anak nila. O kaya naman, pag kinasal na sila, kinuha ka pang bridesmaid. Oy, itigil ang kasal. Diba? Ang sakit kong iisipin na yung pang-tatraidor o yung betrayal na tinatawag natin ay nangyari pa mismo or ginawa pa mismo sa'yo ng taong malapit sa'yo, ng kaibigan mo. Pero in reality kasi nangyayari talaga yung ganyan eh. May mga ganyan talagang klase ng tao na nag-i-exist na hindi na baling makasakit sila ng iba kahit ultimo taong malapit sa kanila. Masatisfy lang yung kasasaya nila. So selfish. Ew! Diba? Alam mo naman siguro yung vulnerability. Arte. Alam mo naman siguro yung weakness ng kaibigan mo. Alam mo naman siguro kung saan siya nasasaktan. At ayaw mong matrigger yung sakit na yun. Kaya sana naman, di ba, kahit sabihin mong na-inlove ka na, nahulog ka na, sana iniwasan mo pa rin. Sana ginawa mo pa rin yung tama. Kasi for sure, alam mo yung tama. At hindi yan tama kung ipagpapatuloy mo yan at ipurpurso mo yung jowa ng kaibigan mo. Okay, di ba? Given na magkaibigan kayo, normal naman talaga sa magkaibigan yung nagsishare ng kung ano-ano, di ba? Share kayo sa kahit anong bagay, sa damit, ultimo sa pera, sa saya, sa pagkain, pero may limitations yun. May hangganan yun. Sa pagkain, hindi pwedeng hati kayo palagi. Di ba? Example, yung jowa niya ituring natin parang lollipop. Hindi yan good for sharing. Grabe naman yung nalawayan na niya, sinubo mo pa, diba? Grabing loyalty naman yan, be. Nilaro mo naman masyado. Pues kung feeling mo, laro-laro lang yung ginagawa mo, ay be, hindi ganun yun. May nasasaktan ka na, may naaapakan ka ng iba. Itigil mo na yung playtime na tinatawag mong laro na yan. Hindi to parang trip to Jerusalem. Hindi natin kailangan mag-agawan sa iisang upuan. Humarap ka ng sarili mong bangkito. Hindi yung nakikiupo ka sa sofa ko. Hello? Ayoko madumihan yung sofa ko. Ayoko mabahiran siya ng dungis from you. Diba? Kung hindi mo afford na makahanap ng kung anong meron ako, well, magtiis ka dyan sa kinauupuan mo ngayon. Umupo ka sa sahig. Bahala ka sa buhay mo. Magtsaga ka sa kung anong kaya mo. Hindi yung aagawin mo kung ano yung meron ako.
Diba? Huwag ganun. At hindi rin yan parang larong nanay-tatay. At sana maintindihan mo na hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Magkaroon ka naman ng konting delikadesa dyan sa sarili mo na hindi porket gusto mo ay mapapasayo. Kaya yes friend, ikaw, kung naagawan ka mismo ng taong mahal sa buhay, ng jowa, ng asawa, tapos best friend mo ang salarin, mag-isip-isip ka. It's either ipaglalaban mo yung pag-ibig na meron kayo ng taong mahal mo or ipapaubaya mo na yan doon sa taong tinraidor ka. And kalakip nun yung pagpapaubaya mo sa jowa mo, doon sa kaibigan mo. Hindi lang siya yung ile-let go mo. Pati na rin yung relationship na meron ka dyan sa best friend mo. Masakit kung iisipin, di ba, na dalawang tao yung mawawala sa'yo. Sobrang sakit. At sa sakit na yun, katumbas nun yung saya nila na finally, nagwagi sila sa plano nila na sila yung magsasama. Pero alam mo, magpaubaya ka na lang. Ibigay mo na kung doon sila sasaya. Meron naman tayong tinatawag na karma, diba? Magpaubaya ka sa umpisa. Tapos, ang gawin mo, kapag sila na talaga, yung sigurado na sila sa isa't isa, magparamdam ka na magparamdam doon sa ex mong jowa. Diba? Guluhin mo sila. Para alam naman nila yung feeling na may nanggugulo sa relasyon na maayos. Oo. Pero joke lang. Hayaan mo na sila. Oo. Pabayaan mo na sila. Maglingkisan sila hanggat sa hindi na sila makahinga. Ganon. Kakainis. Ang dami ko pang gustong sabihin, yes, pre, no? Kasi sobrang dami ring nakaka-relate sa ganitong usapin. Pero, ayoko na lang sabihin. Bukas na lang. Ubus na yung oras ko. Nambitin si B-Boy. Well, anyways, yes, friend kong BB. 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, BB. Mwah, mwah. 101.1 Yes FM.